Ngayong pumalo na sa 140 hanggang 170 pesos ang kada litro ng petrolyo sa bansa. Ang tindero ng bigas sa carbon market sa Cebu na si Benito, puspusa ng pangungulekta ng mga plastic na basura. Sa plastic lang po tayo pupokus ma'am, yung mga plastic na mga silupin. Ang mga nakolekta ni Benito, nagagamit daw niya para makagawa ng gasolina na kaya raw magpatakbo ng motorsiklo. Tinuod yun din ang kuan di ay kanang plastic buhaton o gasolina. Huwag tayong magplastikan. Pwede ba talagang gumawa ng gasolina mula sa plastic? Ang tawag ni Benito sa gawa niyang gasolina, pyrogas. I-try po natin. At nang sinubukan na niyang paandarin ang kanyang motor, umandar nga, umarangkada pa. Ang isang lalaking napadaan lang, nagpakarga na rin tuloy ng pyrogas para sa kanyang motorsiklo. Wala na bayad ni sir ha. Murag mao na lang ni katag. Kung mayroong ganyan alternatibo, mas okay. Ang pyrogas nagawa raw ni Benito sa tulong ng isa pa niyang imbensyon, ang pyrolysis machine. Meron itong tatlong maliliit na mga tangke na nakakonekta sa isang tank reactor para itong pugon o oven kung saan ipinapasok ni Benito ang mga nakolekta niyang plastic. Any kind of plastic pwedeng gamitin. Hindi lang isali yung PVC. Magawa tayo ng unleaded. So lalagyan natin ng coloring. Maraming usok na binibigay na hindi makalabas, dito siya lalabas at makaproduce siya ng gasolina. Kailangan hihintay tayo ng 1 hour po. Ang likido na lalabas mula rito ang siya raw nagiging pyrogas. Kasi yun pa rin, legit kaya siguro gasolina. I-try natin kung aapoy ba. Isang kilo na plastic na isinasalang sa tank reactor, nakagagawa raw ng 300 to 500 milliliter ng gasolina. Ang 250 ml, makatakbo naman ng 5 kilometer. Si Benito, high school lang daw ang natapos. Nung napansin niya raw ang dumaraming plastic na basura sa carbon market, nag-isip siya ng ideya kung paano ang mga ito mapakikinabangan. Hanggang sa naisipan na nga niyang gumawa ng makina na kayang iproseso ang plastic at gawin di umanong gasolina. Marami ang palpak sa pag-aaral ko po. 3 taon bago napatunayan na adapt kong taktik ba kung anong pwedeng magawa. Hanggang nitong 2025, nagtagumpay na raw siya. Natutuwa po ako at gumagana naman sa aking sasakyan. Ang demo ni Benito sa unang bersyon ng kanyang pyrolysis machine nag-trending. Kaya binigyan daw siya ng LGU o ng local government unit ng espasyo para mapaglagyan ng kanyang mini pyrolysis plant. Dako kayo nga hose, dako kayo nga tangke. Grabe jud kadaghan ang mahatag niya nga mao nga diesel, gasolina. Ngayon, balak niyang ibenta ang gawa niyang pyrolysis machine para makatulong sa kanyang mga kababayan. Ito ma'am, 35,000. Ang gusto ko lang po ma'am na mangyari ay ito po ay adaptin ng ating gobyerno. Pero ang tanong, ligtas bang gamitin ang pyrogas sa mga kotse at motor? Ito ba talaga ang dahilan kung bakit tumatakbo ang mga sasakyan? Yung sa plastic kasi, it is a petroleum product. Kapag in-expose natin yung plastic sa high heat ng walang oxygen, hindi siya nasusunog. Nagiging liquid form siya na pwede pa natin siyang i-refine. Pwede ba natin gawin ito tapos ilagay natin ito sa sasakyan? Definitely no, kasi masisira yung sasakyan natin. Pero meron tayong enough capacity para makagawa ng engine that could cater to that kind of liquid fuel. Bago pa nagkaroon ng energy crisis sa Pilipinas, bunsod ng giyera sa Middle East, ilang mga Pilipino na ang nagtangkaring gumawa ng pamalit o alternatibo sa gasolina. Isa sa mga pinag-usapan noong dekada 60, tubig na di umano na kayang magpatakbo ng sasakyan. Imbensyon ng taga-La Union na si Daniel Dingle. Ang tinawag niya rito, water fuel.
Ang imbensyon ni Dingle, pinag-usapan kahit sa ibang bansa. May mga naengganyo pangaraw na mag-invest sa kanyang water fuel. Pero taong 2008, nakulong siya sa kasong estafa. Itinakbo raw niya kasi ang $410,000 o humigit kumulang 20.5 million pesos noon na investment ng isang kumpanya. Taong 2010, siya'y pumanaw. Pumunta kami sa bahay nila. We were supposed to do a testing. Nagpaalam kami sa kanya, Sir, magpapatesting na ba kayo? Umayaw siya. 8 taon naman na ang nakararaan mula nung naitampok dito sa KMJS ang pamalit din daw di umano sa gasolina mula sa tubig din. Gawa ng tiga-Binangonan sa Rizal na si Noli Dazo. Tinawag niya itong hydrogen fuel. Dito mismo manggagaling ito, ha? Ibig sabihin flammable. Pero nabalitaan na lang namin, hindi na raw naipagpatuloy ni Noli ang pag-develop ng kanyang hydrogen fuel matapos siyang ma-stroke taong 2021. Gayunman, may ilang na-inspire kina Noli Dazo at Daniel Dingle na sumubok ding gumawa ng sarili nilang hydrogen fuel. Isa sa kanila ang building maintenance supervisor mula sa Antipolo, Rizal na si Judy. Salamat po nung satisfied ang ating test. Sa puno na yan, sabihin marami ng dimension. Ang lakas! Naisipan kong mag-develop ng hydrogen galing sa tubig yung fuel energy. Nag-research ako, nagbasa-basa ng mga science book. Taong 2021, nabuunan niya ito ang sarili niyang bersyon ng hydrogen fuel. Malakas ang production ng hydrogen. Malakas. 4.2 ampere. Hindi ko pa totally kinakabit sa motor pero nakaproduce na ako ng hydrogen. Possible na makapagpapaandar siya kung fully develop na yung production ng hydrogen. Pero ang imbensyon niya, ilang taon na ngayong nakatiwangwang. Na-sit aside ko, gawa ng busy ako sa trabaho. Nagkaroon ng damage yung ibang fittings, yung hose, parang malutong na. Nitong hapon ng Biyernes, sinubukan niya itong kumpunihin. Try na natin na kung may finished product na hydrogen. Ito yung nagsiseparate ng oxygen sa gas sa water. Pag bumubula na po siya, ibig sabihin may hydrogen na siyang napoproduce. Yun na po yung hydrogen na nabuo nagaling sa tubig. Kung ikakabit ko man sa motor ko, kailangan ng konting pag-aaral pa para maging safe sa pinaka-makina. Sana nga yung lahat ng mga inventor bigyan ng pansin ng ating government para makatulong din sila sa bansa natin. Major companies already has different types ng mga sasakyan na gumagamit ng hydrogen fuel cell and even hydrogen-powered buses. Kung gusto natin itong gawin, definitely ang unang-unang kailangan natin i-consider dyan ay safety. Ika nga nila, necessity is the mother of invention. At marahil, wala nang mas tamang panahon, kundi ngayon. Para sa pananaliksik ng iba pang mga imbensyon. Para hindi lang tayo aasa sa petrolyo na inaangkat pa mula sa mga bansang maya't maya may hidwaan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.